Nasawi sa pagguho ng ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 4. Paglalagay ng barracks ng may-ari ng gusali, kinundina ng lokal na pamahalaan. May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. 11 miyembro ng minorya sa Senado, solido pa rin ayon kay Senator Risa Hontiveros. Online voting para sa Senate leadership change, hindi papayagan. Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Palasyo, wala pang impormasyon ukol sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa iba pang personalidad. We need to make sure na talagang may matanggal, makulong, makasuhan. So be it. Paghahain ng reklamo kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 inirerekomenda sa Kamara. Pag-usapan na rin natin yan, sir. Hindi po, sir, bawal, sir. Naka-body cam ako, sir. Naka-body cam? Ano nga naka-body cam ka, sir? Body cam ako, sir. Bawal, sir. Ha? Bawal, susulan mo pa ako, sir. Bawal. Eh, hindi na sinusulan, sir. Sabi ko, pag-usapan na natin. Kung pwede ba pag-usapan? Content creator na overspeeding sa North Luzon Expressway, ipinatatawag ng Land Transportation Office. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po'y sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi saklaw ng Malacanang ang proseso ng pagpapalit liderato sa Senado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, may tugon din si Senator Hontiveros sa isyu ng umano'y pagbabago sa rules ng Senado na payagan ang online voting. Ito ang balita ni Dante Amento. So sa ngayon, basta ang given ay solid kaming 11 sa minority. Binigyang diin ni Senador Risa Hontiveros na nananatiling buo at solid ang 11 miyembro ng minorya sa Senado. Sa gitna ito ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato ng institusyon. Sa kabila ng mga bali-balitang may mga miyembro mula sa majority na nagnanais lumipat, sinabi ni Hontiveros na sa kasalukuyan ay wala pang formal na nadadagdag sa kanilang grupo. May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. Ayon sa Senadora, nakatuon ang minorya sa panunumbalik ng tiwala ng publiko at pagpapatuloy ng kanilang mga tungkulin lalo na't nahaharap ang Senado sa mga mahahalagang isyu tulad ng impeachment trial. Binanggit din niya na kung sakaling magkaroon ng bagong liderato, dapat itong nakabase sa common values at interes para sa ikabubuti ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Lumutang ang pangalan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang isa sa mga isinusulong na maging Senate President na ayon kay Hontiveros ay magiging mabuti para sa institusyon dahil sa dedikasyon at pagpapahalaga nito sa dignidad ng Senado. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Samantala, mariing itinanggi ni Hontiveros na mayroong intervention o pakikialam mula sa Malacanang hinggil sa pagpili ng susunod na Senate President. Ipinaliwanag niya na bagamat sa kasaysayan ay may mga pagkakataong nagpapahayag ang palasyo ng kanilang nais, ang Senado ay palaging nagdedesisyon ng mag-isa. Well, at different times sa kasaysayan, minsan nagpapahayag ang Malacanang sa kagustuhan sana nila o iba. Pero the Senate has always decided for itself. And the Senate will decide for itself. Walang ganon.
Ang pahayag na ito ay kasunod ng mga pangyayari nitong nakaraang 2 linggo na tinawag ni Ontiveros na lowest of the law o pinakamababang punto sa kasaysayan ng Senado dahil sa mga ulat ng armadong gulo sa loob mismo ng gusali. Layunin ng Solid 11 na makatulong sa pag-angat muli ng reputasyon ng Senado at makuha ang buong tiwala ng mga mamamayan. Samantala, nilinaw ni Senador Ontiveros na sa kasalukuyan ay wala pang nagaganap na diskusyon sa hanay ng minorya hinggil sa amyenda sa mga tuntunin o rules ng Senado, partikular na ang usapin sa quorum. Ang paglilinaw ay ginawa matapos matanong ang senadora kung may plano ang Solid 11 na isulong ang pagbabago sa rules dahil sa pagbaba ng bilang ng mga aktibong senador sa 23, bunsod na rin ang kinakaharap na warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, nagpahayag ng matinding babala ang senadora tungkol sa isa pang posibleng pagbabago sa rules. Binigyang diin pa ng senador kung sakaling may magmungkahay sa floor na muling papayagan ang online voting sa mga sesyon, ito ay kanyang tututulan. Wala pang ganong pag-uusap. But speaking of pag-amyenda sa rules, kapag biniring up sa floor yung pag-amyenda sa rules para payagan na bumoto online, tututulan ko ng matindi. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang UNTV News and Rescue sa agad na rumisponde sa pinangyarihan ng pagguho sa Angeles City, Pampanga kahapon. Pinayagan ng UNTV responders na makapasok sa mismong ground zero sa unang yugto ng paghahanap ng mga survivors para makatulong sa pagbibigay ng paunang lunas. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente. Ito ang balita ni Joshua Antonio live. Joshua, kamusta na ang ginagawang search and rescue operation dyan? At kamusta na ang mga rescue units na naririyan? Yes, Bernard, patuloy ang sinasalawang search, rescue, and retrieval sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection dito sa Angeles City, Pampanga, na kung saan ay bumuho ang isang 9-story building madaling araw kahapon. At sa tanong na kamusta ang ating mga kasamang rescue unit, ay ginagawa ang lahat ng paraan para makita at kung paano pa makakatulong kung may buhay pa sa mga manggagawa o construction worker sa nasabing collapsed building. Maagang nagtungo sa Angeles City, Pampanga ang UNTV News and Rescue Team matapos mapaulat ang pagguho ng isang ginagawang gusali kahapon dito sa Barangay Balibago. Kaagad nagbigay ng augmentation at standby medical assistance ang grupo sa nagpapatuloy na rescue operations. Pagsapit ng tanghali, mayroon nang naka-standby na responders mula sa UNTV News and Rescue sa lugar upang tumulong sakaling may mga pasyenteng kailangang agad na mabigyan ng medical attention at madala sa ospital. Bilang bahagi ng standard operating procedure sa malalaking insidente kagaya nito, dumaan muna ang UNTV News and Rescue Team sa Incident Command Post o ICP para sa tinatawag na check-in manifesto bago pinayagang makapasok sa operational area. Sir, punta lang po kami sa command post, mag-check-in po. Dalawa lang daw. Dalawa lang yun po sa amin. Magandang umaga po. From UNTV po, mag-check-in po kami. Anong role nila? Ano po, as medic, standby. Pwede rin po kami mag-transport. Sa ilalim ng Incident Command System, mahalaga ang maayos na koordinasyon ng bawat rescue team at augmenting units mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Gayon din sa Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO at rescue organizations upang maging organisado at ligtas ang operasyon sa ground zero. Kabilang sa proseso ang pagre-rehistro ng responders, pagtalaga ng assignments and monitoring ng manpower, at pagbibigay ng operational briefing bago tuluyang makisabak sa rescue operations. Matapos sumailalim sa lahat ng ito, pinayagan na ang UNTV News and Rescue Team na makapasok sa ground zero. Sa loob ng pinangyarihan na aksidente, round the clock na nagantabay ang grupo sa ginagawang operasyon. Bandang 1:00 ng madaling araw kanina nang ilabas ang isa sa mga biktima.
24/7 nagpapatupad ng standby medical operations ang UNTV News and Rescue bilang kahandaan sa anumang emergency na maaaring mangyari habang nagpapatuloy ang operasyon sa lugar. Kanina, pansamantalang tinigil ang rescue and retrieval operations, ngunit patuloy ang mga ginagawang hakbang para ma-detect kung may mga naiwan pang buhay sa ilalim ng guho. But we are conducting thermal scanning for signs of life dun sa ating 4 quadrants, yung 1, 2, 3, and 4, to make sure po talaga na kung sakasakaling meron pa tayong signs of life ay mapuntahan pa natin. Pag may nakita pa tayong buhay ulit, we will continue our rescue operation. Bernard, para sa latest na data sa ginagawang operation dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, as of 5 p.m. May 25, 2023, number of victims ay 47, number of rescue ay 26, number of missing ay 17, at 4 na ang may salang patay. Bernard. Joshua, yun nga sana ang kukumustahin natin dun sa perspektibo ba ng isang rescuer, paano mo maidi-describe gaano kahirap yung pag-responde sa mga kagaya niya na isang tinuturing na pancake collapse structure? Yes, Bernard, sa tanong mo, mahirap at delikado dahil sa ganitong nangyari collapse ay hindi lang po na 1 story o 2 story. Ang pinag-uusapan natin dito ay 9-story building. So maraming mga bakal, mga simento, maaaring mga debris na nakatagaan sa mga posible sana ng mga mainiligtas pa ng mga kasama nating mga rescue unit. At sa bawat galaw na ginagawa ng mga rescue unit natin doon sa ground zero ay talagang maingat sila. Kung may mga nakikita po tayong mga video, talagang hindi bara-bara. Umpisahan po natin doon sa unti-unting pagtatanggal ng mga kaunting mga bloke, ng mga bakal. Talagang yun ang ginagawa para maiwasan na kapag yung isang tensyon o sa bahagi ng mga debris, may mag-trigger lang doon, Bernard, from doon sa ginagawang operation ng mga kasama natin mga rescue group, rescue unit, ay posibleng mataganan totally lahat ng mga possible ng mga survivors ng mga construction workers, Bernard. Maaari mo bang ikwento sa amin, Joshua, paano ba yung sistema na ginagawa dyan sa search and rescue operation? Ano yung tasking ng bawat rescuers? Kasi nabanggit mo, kayo kasi nakatoka kayo sa standby medical at transport. Paano ba ang tasking dyan at meron ba yung shifting na schedule yung mga responders? 24/7 yung schedule nila eh. Yes, Bernard, sa search and rescue na ginagawa sa panguna po ng Angeles City, DRRMO dito sa nangyaring collapse building, dahil talagang ina-assess muna. So, dahil kahapon, pagdating ng first team natin dito sa lugar, ay nakita natin yung talagang pag-uusisa ng mga unang re-responded doon sa collapse building. Dahil istrikto na ina-assess muna kung paano ang gagawing search and rescue dahil hindi biro ang nangyaring insidente dito sa Angeles City, Pampanga. At yung shifting na ginagawa, hindi lang po ang UNTV News and Rescue, may iba't ibang mga agency kagaya ng Philippine Red Cross. At nakita natin sa mga social media, may iba't ibang mga LGU na pupunta ng mga specialized unit. Ang sistema na ginagawa natin pagka may mga ganito ay may tinatawag tayong incident command system na kung saan lahat ng gusto na po pwedeng makatulong ay talagang nagre-report mga tayo para ma-maximize lahat ng mga manpower at resources. At yun, nag-schedule, hindi tayo nagbibigay ng schedule at kung saan po tayo i-assign. Yan po ay pangunahan kung sino po ang nanguna. Dito po kasi nanguna po ay ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang iba't ibang mga rescue unit. Joshua, habang tumatagal, lumiliit yung chance ng survival.
may natutukoy pa ba na signs of life sa mga natrap? Bernard, habang tumatagal ay talagang bumababa yung posibilidad. Pero kapapasok lamang po ng balita from Bureau of Fire Protection doon sa ginawang thermal scanning kaninang tanghali ay may nakita po silang signs of life. Kaya kita po nung mga rescue unit natin kanina doon sa signs of life ay talagang nag-report agad ang mga kasama po natin sa BFP na ipagpatuloy ang search and rescue dito sa nangyaring collapse building dito sa Pampanga. Binanggit ba, Joshua, nabanggit ba ng BFP kung ilan, natukoy ba nila kung ilan pa yung merong signs of life o yung posibilidad na buhay pa among doon sa mga natrap? Tinanong natin yung Bernard kanina pero ayon sa BFP ay hindi pa nila matukoy dahil doon po sa ginagawa nilang thermal scanning ay talagang mahirap na ma-detect kung ilan pa yung buhay doon po sa mga manggagawa natin na natrap dito sa isang lusan. Pero isa po sa binanggit ng mga BFP dahil natuwa sila at tayo rin dahil may nakita po tayo o may narinig po tayo na signs of life dahil sa ginawang thermal scanning. Kaya patuloy ang gagawing search and rescue ng mga kasama po natin na rescue unit. Ngunit doon nakikita natin kung paano talagang tinitingnan ng mga rescuer kung paano ang pag-responde dahil talagang maingat kung saan sila papasok. Kasi ang tinitingnan natin dito ay hindi yung safety lamang ng mga posibleng mga survivor ng mga manggagawa, kundi priority, 100% na priority ay ang kapakanan ng mga rescuer natin. Sa ngayon ba, Joshua, mano-mano pa rin ang ginagawang pag-rescue at hindi pa rin ba pwedeng gumamit ng mga makinarya o heavy equipment? Sa ngayon, Bernard, isa po yun sa dapat na may tindihan din ng ating mga kababayan sa social media dahil may nakikita po tayo na mga kumbaga pangbabas sa ginagawa ng ating mga rescue unit dahil sa ginagawang mano-mano. Dahil isa po yun talaga na dapat na magawa dahil sa nangyaring collapse building dito dahil hindi biro. Dahil doon sa posibilidad na may mag-trigger lamang na konting vibration na isang bakal lamang ang magalaw, matanggal, na walang ginagawang assessment, ay talagang pati yung mga rescuer natin ay madadamay dito sa ginagawa ng rescue operation. Alright, maraming salamat, Joshua Antonio, live mula sa Angeles City sa Pampanga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang ugong ng palit-liderato sa Senado. Gayunman, umasa si House Trial Spokesperson Representative Rene Co na maayos ang anumang gusot sa Senado bago pa umpisahan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa inaasahan sa July 6. Bago ito, may pagkakataon pa hanggang June 1 si Vice President Duterte na magsumite ng tugon sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Kailangan nating ibigay yung period na to para stabilize ng Senado yung sarili nila or kung anumang mga pagbabagong gawin ay gawin na. Otherwise, ang taong bayan naman ang makakaramdam na hindi tuloy-tuloy yung proseso. Samantala, hinikayat din ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago ang publiko na sumubaybay sa isasagawang paglilitis sa Vice-Presidente. Ito'y upang maiwasan ng anumang pagtatangkang panghaharang sa proseso ayon sa mambabatas. Tinatawagan natin yung publiko na sumali doon sa sinisimulan ngayon na impeachment trial monitor. Ibig sabihin sa mga communities, sa mga schools, online at offline, yung sama-sama na panonood pag nagsimula na po yung trial at sama-samang pagbabantay. Wala pang impormasyon ng Malacanang ukol sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban sa iba pang personalidad na sinasabing co-perpetrators si dating Pangulong Rodrigo Duterte
sa crimes against humanity charges. Ngunit ayon sa palasyo, inasahan pa rin nila ang paglalabas ng arrest warrant sa mga darating na panahon. Bukod kay kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may ilan pa umanong individual ang planong ipaaresto ang ICC. Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Samantala, naniniwala si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na walang magiging epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakas o pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, kung may pananagutan man si Senator Robin Hood Padilla sa pagtulong kay Senador de la Rosa, ipinauubayan na anya nila ito sa investigasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Una, patungkol dun sa pagtakas ni Bato o kaya kung anong relasyon nito sa kaso ni Duterte, tingin ko wala naman. Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case. For Batos, it could open to pre-trial. Nagpapatuloy pa rin at walang magiging epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Cristina Conti, isang ICC Assistant to Counsel, hindi kinakailangan na maghintayan ng kaso laban kay FPRRD at kay Senator Bato. They could proceed independently, separately. Hindi po maghihintayan ang dalawang kaso na yan. Patungkol sa pananagutan ng mga senador or particularly ni Senator Robin Padilla doon sa pagpapatakas kay Bato, ang batas na sumasaklaw doon sa pag-aresto ng mga suspect o may ICC warrant ay national law. Kaya batas ng Pilipinas ang magpapanagot sa kanya kung sakasakali. Dagdag pa ni Attorney Conti, nakarating na rin sa kaalaman ng ICC ang mga nangyari sa Senado mula noong paglitaw hanggang pag-alis ni Senator De La Rosa. Tinitingnan nila ito with, of course, interest, great interest. Pero para sa kanila, ang proseso nila ay magsisimula upon the surrender or turnover of custody of Bato de la Rosa to the ICC custody. Samantala, ipinahubayan naman nila Attorney Cristina Conti sa magiging resulta ng investigasyon ang posibleng kaharaping reklamo ni Senator Robin Hood Padilla. The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is, well, the Philippine government should take him to account under the obstruction provisions of domestic law. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV mula sa Senado noong May 14 ng madaling araw, makikita na magkasamang lumabas ang Senado sina Senator Padilla at Senator Bato bandang alas 2:30 ng madaling araw. Pero yung konteksto ng mga pangyayari ay pwedeng gamitin ng mga prosecutor and even ng victims dito sa kaso ni Duterte. Kasi sa ngayon, patuloy ang pangangailangan. So there is necessity to keep Duterte detained. Pangangailangan na makulong siya dahil malamang sa malamang hindi siya magko-cooperate sa ICC. Kaugnay nito ay dismayado rin sina Attorney Conti sa mga ginagawang aksyon ng pamahalaan, partikular sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi para sa amin, ang point of view pa namin ay 6 months. Nung inisyo yung warrant, yung binabanggit ko kanina na notice sa mga bansa, ginawa na noon pa. So last year pa po pala itong warrant na ito. Ibig sabihin, 6 months and counting na ang unenforced warrant of arrest ni Bato. Ngayon lang natin nalaman bilang publiko, pero wala naman tayong role doon sa sa enforcement ng warrant. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ang may bahay ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikatura na wag
magpakasangkapan para maipadala sa The Hague ang senador. Ang pahayag ni Mrs. Nancy De La Rosa ay kasunod ng hindi paglalabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanyang asawa. Ayon kay Mrs. De La Rosa, ang bawat Pilipino ay dapat litisin sa sariling bansa. Iginit din niyang ang pagpapahintulot sa mga nasa kapangyarihan na pasukuin ng isa pang Pilipino ay pag-amin na mahina at hindi kaya ng mga korte sa bansa na humawak ng kaso na gaya ng kay Senador De La Rosa. Nakatakdang magbiyahe bukas si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. papunta sa bansang Japan para sa 4 na araw na state visit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ilang mahahalagang kasunduan ang inaasahang lalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment at human resources. Mga bagong kasunduan ukol sa defense at pang-ekonomiya ang lalagdaan ng Pilipinas at Japan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo mula May 26 hanggang 29. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, may kaugnayan sa Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan ang napapaloob sa bagong defense deal. Mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024 and para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026 na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa pagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Sanei Takeichi kung saan tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapatibay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon pa sa DFA, kabilang rin sa tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister ang patungkol sa energy security. And so naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis and ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil at hindi tayo masyadong umasa. So ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan. Sa sidelines ng state visit, makikipagpulong rin si Pangulong Marcos sa Japanese investors. Haharap din siya sa Filipino community sa Tokyo. Sa datos ng DFA, aabot sa 340,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni PBBM sa Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabulaanan ng Malacanang ang naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na zero budget ang kanyang distrito sa nagdaang 4 na taon. Sa pahayag na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mula 2023 hanggang 2026 ay nakatanggap ang Davao City ng nasa 7.8 billion pesos para sa mga programa at proyekto nito. Bahagi rin ng pondo ay nagmula sa National Tax Allotment, Special Shares, Fire Code fees at regular operating requirement. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang bagong ayos na Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang mga nasunugang pamilya sa Binondo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sinimula noong November, ngayon pwede na pinalitan yung mga electrical equipment, lininis lahat ng mga tubo, nag-desiltation sila doon sa ilog, pati rito sa loob, para naman mabawasan yung basura. Matapos ang 6 na taon mula ng inaugurasyon nito noong taon 2020, magagamit ng tuluyan ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mag-inspeksyon sa bagong rehabilitate na pumping station. Ayon kay Pangulong Marcos, mapapansin ang malaking pagkakaiba ng operasyon nito ngayon kumpara sa mga nakalipas na mga taon. Yung isang bomba lang at pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabana na kagad ng tubig. Wala pa yun, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaking may babawas sa ating mga kababayan na kanilang dating nababahan na lugar. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahang pagpasok ng Hunyo ay fully operational na ang Sunog Apog Pumping Station na makakatulong para maibsan ang mga pagbaha sa paligid nito. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon at yung pang-4 na bomba na magiging backup lang, gagana na rin ngayong June. Ita-turn over ng DPWH sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang operasyon nito. May pakiusap naman si MMDA General Manager Nicolas Torres sa mga residente ng Maynila. Ang isa lang na pakiusap din namin sa mga tao na sa paligid nito at sa mga nasa upstream, tulungan nyo naman kami na bawasan ang basura. Samantala, binisita naman ni Pangulong Marcos ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog na nangyari sa Parola Compound sa Del Pan sa Binondo nito lamang Sabado. Bukod sa food packs, nangako ang Pangulo na tutulong ang gobyerno para maitayong muli ang kanilang tahanan. At ang susunod ay ang DSUD, yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para makapagpatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaugnay pa rin ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan, inatasan na rin ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tulungan ang mga naging biktima ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Una-una, yung cash relief assistance kasi ng AIX, ginagamit namin yan, so 10,000 yan kaagad. Kasi that gives them time to buy what they need to buy kasi 'di ba yung mga gamit nila nandun sa ilalim ng rubble, dito naman nasunog. Then afterwards, ang plano ng DSWD is Sustainable Livelihood Assistance. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa iba pang balita, ipinatatawag ng Land Transportation Office ang isang content creator na nagpatakbo ng nasa halos 190 kilometers per hour sa North Luzon Expressway o NLEX na malinaw na overspeeding. Ito ang balita ni JP Nunez. Halos 190 kilometers per hour na ang takbo ng big bike na ito ng isang content creator na bumabagtas sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Kita ang kanyang bilis mula sa speedometer ng kanyang motorsiklo. Sa video na kanya mismong ini-upload sa sariling social media page, ipinakita nito na mayroong nanghuli sa kanya paglabas ng toll gate dahil sa overspeeding. May violation po kayo, sir? Violation po. Ano po, sir? May violation po kayo. Violation? Opo. Sir, overspeeding kasi. Ano pa? Overspeeding? Di ako yun, sir. Bago ng takbo ko, sir eh. Chill ride lang ako, sir eh. Kitang-kita sa camera, sir. Ano po? Kitang-kita yung plate number mo sa camera, sir. Pati nga, sir. Kamukha ko lang siguro yun, sir. Marami kasi yung kamukha, sir. Maraming kapares ng motor ko eh. Baka iba yun, sir. Pacheck naman, sir. Baka mamaya mali yan. Tila nagtangka pa itong manuhol sa nanghuli sa kanya. Pag-usapan na rin natin yan, sir. Hindi po, sir. Bawal, sir. Naka-bodycam ako. Naka-bodycam? Ano kaya naka-bodycam ka, sir? Bodycam ako, sir. Bawal, sir eh.
Ha? Bawal, susulan mo pa ako, sir. Eh, hindi kita sinusulan, sir. Sabi ko, pag-usapan na natin. Kung pwede ba pag-usapan? Sa dulo ng video, ipinakita nito na ibinalik na ang kanyang lisensya. Pero may twist na revelasyon dahil hindi naman pala opisyal na traffic law enforcer ang nanghuli sa kanya. Sir, lisensya mo, sir. Sige, sir. Sige, sir. Thank you. Ano to? Wala mo na ako in-order, ha? Pabigyan mo ako ng resibo. Sir, wait lang, sir, ha? Teka lang, nagtaka lang ako ba't naningnikit ka, nakasibilyan ka? Giit ng rider, nahuli naman talaga siya at ginawa lang comedy content ang kanyang karanasan, sabay payo sa iba na huwag mag-overspeeding sa kalsada. Ang palabas na yan hindi nakalampas sa Land Transportation Office o LTO. Nag-issue ang ahensya ng show cause order laban sa rider dahil sa umano'y sobrang bilis at mapanganib na paraan nito ng pagmamaneho. Pinahaharap siya sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng ahensya sa May 28 ng alas 3 ng hapon. Kailangang sagutin ng rider ang kanyang mga posibleng paglabag, kabilang ang reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Isinailalim muna ng LTO sa alarma ang lisensya ng rider at motorsiklo habang isinasagawa pa ang investigasyon. Sa opisyal na pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, sinabi nitong hindi lisensya ang kasikatan sa social media para baliwalain ang batas trapiko. Hindi anya lugar ang kalsada para sa mapanganib na content creation at ang ganitong pag-uugali ay maaaring makapagpahamak sa ibang mga motorista. Batay sa patakaran ng NLEX, ang mga Class 1 vehicles kabilang ang mga motorsiklo ay nasa 100 km per hour lamang dapat ang maximum speed limit, habang 60 km per hour naman ang minimum speed ng mga ito. Mas mabagal naman sa mga Class 2 at Class 3 vehicles na 80 km per hour ang maximum speed limit, habang 60 km per hour din ang minimum speed limit. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Inaasahang tataas ang bilang ng mga nasawi sa pag-atake ng Russia sa siyudad ng Kyiv sa central Ukraine. Ang pag-atake ang pinakamatinding nagawa ng Russia dahil sa paggamit nito ng hypersonic missiles. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Gumuguhit sa lakas ang tunog ng Oreshnik hypersonic missiles na pinaulan ng Russia sa siyudad ng Kiev sa Ukraine, linggo ng gabi oras sa Ukraine. Matapos ang magdamag na pambobomba ng Russia, tumambad ang kalunos-lunos na sitwasyon sa buong siyudad. Maraming gusali ang nasunog, palengke at mga bahay ng mga sibilyan na nadamay. Ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine. Hindi lang isa, dalawa, kundi aabot sa 10 hypersonic missiles at daan-daang ballistic at cruise missiles ang pinaulan ng Russia. Ganti umano ito sa pag-atake ng Ukraine sa isang college dormitory sa Styrobil kung saan 21 estudyante ang nasawi at mahigit 40 iba pa ang nasugatan. Ang cafe na ito nagbukas pa rin sa kabila ng may nakakalat pang mga debris. Kakabukas lang noong Sabado ngunit nawasak agad kinabukasan. Malungkot man, namigay ng libreng kape ang mag-asawang si Yevhen at Olena, ang may-ari ng Cafe Hogo, sa kanilang mga kalugar. Ang Cafe Hogo ay ilang metro ang layo sa pamosong Chernobyl Museum na naglalaman ng mahigit 20,000 artifacts mula sa 1986 nuclear disaster. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, 1 buwan pa lang ang nakalipas nang gunitain nila sa museo ang anibersaryo ng trahedya. Ngayon, ito na mismo ang napinsala ng agresyon ng Russia. We build a big museum to honor all the people who saved lives to others.
the Museum of Chernobyl, and we showed the world it. And today they destroyed it totally, the missile attack. Then several buildings, and also they attacked hospitals, and they attacked kindergartens and schools. So what we have to do to Hindi rin naniniwala ang Ukrainian leader na gumaganti ang Russia sa kanila, kundi intensyon talaga silang atakihin. Anya, hindi ang Ukraine ang nagsimula ng gyera, kundi ang Russia. They also always say that it is not true. They understand that we always respond. They began this war. So it's not the question who is the first or who is the second. They began this war. And the most important thing, when we see that when we respond, we attack their military goals. When they do attacks, they kill civilians. It's not the front line. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lider ng mga kaalyadong mga bansa, gaya ng France at Norway, para sa kailangang tulong. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas ng 97% ang tubig sa Euphrates Dam sa Syria, ang pinakamataas na level mula noong 1988. Ayon sa namamahala ng dam, nadagdagan ang imbak na tubig ng dam ng nasa 3 billion cubic meters dahil sa sunod-sunod na malalakas na ulan sa Syria at Turkey. Dahil dito, nagpa siyang magpakawala ng tubig mula sa dam na inaasahang magpapataas ng tubig sa Euphrates River. Pansamantala nang ipinagbawal ang paliligo at paglapit sa Euphrates River upang maiwasan ang sakuna, punsod ng pagragasa ng tubig mula sa dam. Mahigit 40,000 residente ang inilikas na bilang paghahanda sakaling sumabog ang pumalyang tangke ng kemikal sa Orange County, California. Nagmamadali na ang mga otoridad na maiayos ang sitwasyon bago pa man mangyari ang pinangangambahang trahedya na tiyak magdudulot ng malaking panganib. Ito ang balita ni Noel Poliarco. There's only two things that can happen. It could crack and leak or it could blow up. Nagmamadali na ang mga otoridad para mailagay sa normal ang operasyon ng pumalyang tangke ng kemikal sa Garden Grove sa Orange County, California. Sa ngayon ay isinailalim na sa state of emergency ang isang bahagi ng Southern California kung saan aabot sa 40,000 na residente na ang pinalikas. Nangangamba ang mga otoridad na baka sumabog ang tangke o kaya ay maglabas ng chemical vapor na makalalason sa sinumang makalalanghap. Ang mga tangke ay naglalaman ng methyl methacrylate na karaniwang ginagamit sa paggawa ng plastic, resins at surgical bone cements. So in this situation, our biggest concern is when this chemical reacts and the temperatures rise, it can cause a vapor. And my biggest concern is that if that vapor goes into the air and people inhale that, it causes significant damage. Sa ngayon, patuloy na binubombahan ng tubig ang apektadong tangke upang mapanatiling mababa ang temperatura sa mismong tangke. Batay sa pinakahuling tala, nasa 90 degrees Celsius na ang pinakamataas na init sa mismong tangke na kinakailangang mapababa upang hindi sumabog at madamay ang iba pang tangke sa katabi nito. Positive news is we have been able to keep the tank temperature maintained. The primary one that's in crisis and has been damaged, we've been continuing our water curtain on it, and our active monitoring has showed that the temperature of it is stabilized. Ayon kay California Governor Gavin Newsom, nagpadala na ng nasa 700 responder ang estado, kabilang ang mga hazardous materials expert upang tumulong sa plano para agad na maiayos ang pumalyang tangke at maibalik sa normal na operasyon ang planta. Gayun din tiniyak nito ang tuloy-tuloy na tulong sa mga apektadong residente. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ng nasa 15 tonelada ng bigas ang bansang China sa Cuba.
Ayon kay Chinese Ambassador to China, Hua Xin, ang nasabing delivery ang unang batch sa donasyon ng China bilang itinuturing nilang kaalyado ang Cuba. Aabot sa 60,000 na tonelada ng bigas ang ipinangako ng China na ibibigay nitong donasyon sa Cuba na ngayon ay nasa gitna ng malaking krisis. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Inirekomenda ng House Committee on Transportation na paghahain ng reklamo laban sa ilang public at private entities kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong Enero ngayong taon. Sa kasalukuyan, pinatawan na ng mahigit 3 milyong pisong multa ang operator ng lumubog na passenger vessel. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We need to make sure na talagang may matanggal, makulong, makasuhan. So be it. Umabot sa 3,010,000 pesos ang ipinataw na multa ng Maritime Industry Authority o Marina sa Allison Shipping Lines, may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26, 2026. Dahil ito sari-saring paglabag kabilang na ang overloading o labis na pagsasakay ng pasahero at kargamento, gayon din ang kabiguan ng passenger vessel na sumunod sa safety standards at iba pang panuntunan. Bukod dito, 6 na pong araw din pinatawan ng suspensyon ang Certificate of Public Convenience ng Allison Shipping Lines. Matapos naman ang ilang pagdinig kaugnay ng paglubog ng passenger vessel, kabilang sa inirekomenda ng House Committee on Transportation sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at Civil Service Commission ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga public official at private entities na sangkot sa kapabayaan kaugnay ng trahedya. Gayon din ang pagsampa ng karapatang criminal, civil at administrative cases laban sa kanila. Yes, that's why I requested NBI, DOJ, and probably Ombudsman to check yung mga criminal liability. Kaya nga ako na-frustrate, even not only me but members of the committee. 66 na individual ang nasawi at 13 pa ang nawawala dahil sa trahedya. Sinita naman ni House Transportation Panel Chairperson Congressman Franz Pumaren ang anyay kabagalan ng Marina sa pagsasagawa ng investigasyon, kabilang sa responsibilidad ng ahensya ang vessel inspection, accreditation ng classification societies, monitoring ng maritime safety compliance at pagpapatupad ng administrative sanctions. Yung tragedy that happened was January 26. Exactly 4 months na. Ang tagal natin I don't know kung porke ang chairman nyo, dating basketball player, dinidribble nyo eh. Ang tagal-tagal na. Wala kayong clear cut kung ano magiging penalty niyan. We acknowledge the length of time of the investigation. In the previous meeting, we informed this committee that we intended to conduct a summary proceedings. That is only submission of position paper from the parties. However, when we received the answer from the respondents, they opted for a formal investigation, which is allowed by the rules. And because of that, there was a full litigation process. Well, ma'am, I understand very well that policy. Ang point ko kasi, late kayo nag-imbestiga eh. Kaya ngayon parang you're going back again eh. Samantala, pinatawan din ng suspensyon ang Orient Shipping Lines ang third-party classification na nagkaloob ng safety certificate sa MV Tricia Kirsten 3. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng mas mahigpit na monitoring ang Department of Agriculture sa kalidad ng bigas sa merkado, lalo na sa mga imported rice na inaangkat ng bansa. Layunin ng ahensya na maiwasan ng misdeclaration, mislabeling at iba pang panlilinlang sa pamilihan, lalo na't umiiral ang price cap sa imported na bigas. Ito ang balita ni Mia Alonso. Meron. Nakaranas na ako niyan. Ilang beses na. Minsan, bumili ako ng kilo. Sa babaw, maganda yung nasa lalagyan sa ako. Pagdating ko sa bahay, yung malalaman, may amoy yung bigas.
Maraming beses nang biktima ng mahal at mababang kalidad ng bigas si Danilo Lagaw. Ayon sa kanya, sa unang tingin, tila maayos naman ang quality at magandang itsura kaya naeegado siyang bumili. Ngunit pagdating sa bahay, naiiba ang kalidad ng bigas dahil sa gawing ibabaw lang pala ito maganda. Kaya naman dismayado siya dahil bukod sa mahalang presyo, hindi na rin halos mapakinabangan dahil sa kakaibang amoy at lasa. Durog-durog. Yun, parang recycle yun eh. Wala na, hindi ko na nababalikan kahit tamad na rin eh. Katama rin ka rin bumalik eh. Hindi na nila aaminin eh. Kahit sa balik, sabi mo gano'n. Nangangatiran pa sila eh. Ang mga ganitong senaryo at karanasan ang nais maiwasan ng Bureau of Plant Industry. Kaya kanina, ipinakita ng ahensya ang kanilang bagong rice quality analyzer. Sa pamamagitan ng bagong equipment, mas mapapalakas pa ang kakayahan ng pamahalaan sa pagmomonitor ng rice quality. Mahalaga, aside from food security, ay yung food safety ng ating mga kinakain and even quality. Hindi lang ng bigas, kundi the whole value chain, prutas, gulay. Kasi mahigpit tayo sa ating mga ini-export to comply with importing country requirements or trading partner requirements. Pero dito sa atin sa domestic, at syempre yung ating ini-import ay syempre kailangan mas safe yung ating kinokonsume para sa ating mga general public. Kayang sukatin ng rice quality analyzer ang 14 na parameters ng bigas. Kabilang dito ang pagsusuri sa laki ng butil, bilang ng mga basag na bigas, kulay, hugis, kinis at iba pang katangian para matiyak ang kalidad ng bigas. Sa pamamagitan din ng bagong equipment na ito, mas mapapabilis ang pagsusuri kung tugma ba ang kalidad ng imported rice sa deklarasyon ng importers. Pagdating sa port, magsasampling. Kung ano yung pinakamalapit na port, halimbawa na galing Subic or galing Manila, yung sample na yun dadalhin dito sa laboratory natin, and then it will be subjected. So ngayon, kung ano yung declarations nila sa kanilang SPSICs, mache-check natin, accurate ba, malapit ba sa katotohanan. So na-minimize natin yung misdeclaration. Bukod sa mga imported na bigas, kukuha rin ng mga sample mula sa mga palengke at retailers para naman sa layuning masuri ang kalidad ng mga bigas na nabibili ng mga consumer. Ayon sa BPI, makatutulong ito hindi lamang sa enforcement, kundi pati sa papapaunlad ng lokal na industriya ng bigas. Kapag hindi naman tumugma sa mga dokumento ang resulta ng pagsusuri, makikipag-ugnayan ng BPI sa Bureau of Customs at iba pang law enforcement agency upang maimbestigahan nila at mapanagot kung may mali at mas maiayos ang sistema. Sa kasalukuyan, isa pa lamang ang rice quality analyzer ng kagawaran. Ngunit plano ng pamahalaan na magdagdag pa upang mapalawak pa ang gagawing pagsusuri at pagbabantay sa kalidad ng bigas na dinadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang senior citizen ang tagumpay na sumailalim sa head surgery ang tinulungan ng UNTV News and Rescue para ligtas na makauwi sa kanilang bahay mula sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Habang kami po ay naka-standby duty, meron pong in-endorse sa amin para po sa patient conduction. Isang 75 anyos sa lola ang inalalaya ng UNTV News and Rescue upang makauwi na sa kailang tahanan mula sa Quirino Memorial Medical Center. Napag-alamang ang pasyente ay regular na nagpapacheck up sa panlalabo ng kanyang mata. Nitong Abril, na-diagnose ito na may pituitary macroadenoma tumor at naoperahan din 2 linggo na ang nakalilipas. Dahil kapag hindi agad naoperahan ay maaaring ikabulag ng pasyente. Isinagawa ang operasyon sa Quirino Memorial Medical Center. Bali pagdating po namin, yung patient po is naka-wheelchair. Stable naman po ang condition po niya.
Habang nasa biyahe, patuloy na binabantayan ng team ang vital signs ng pasyente upang masigurong nasa maayos itong kalagayan. Ligtas at walang naging aberya ang paghatid ng pasyente pauwi sa kanilang bahay sa Northfields, Malolos, Bulacan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Base sa pinakahuling tala, 4 na individual na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kinundi na naman ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng may-ari ng barracks ng mga manggagawa sa loob mismo ng construction area. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, may inaasahan pa bang maisasalba ang mga otoridad sa lugar ng pagguho? Magandang gabi, Bernard. Kani-kanina lang ay katatapos lang ng magtungo doon sa lugar ng pinagguhuan ng ginagawang gusali, yung BFP kasama yung rescuer, at kanina ay may na-detect sila na sign of light na sinasabing meron silang na-detect sa pamamagitan ng K9 unit, at ito na rin nga ay nagiging dahilan pa rin ng kanilang ipagpapatuloy na rescue operation. Natagpo ang buhay, subalit namatay rin ang mga nadagana ng mga naglalakihang debris mula sa gumuhong ginagawang hotel sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kahapon, unang nakuha mula sa gumuhong gusali ang Malaysian national na si Mob Rizal bin Abdullah na isang PWD na nanunuluyan sa katabing apartel. Ngayong araw, 3 ang nailabas ng mga rescuer. Kinilala ang mga ito na si Mark Lawrence Kapungay, 21 anyos, Panperio Alinkaway na cardiac arrest, 66 years old, at isa na hindi pa nakikilalang lalaki na natabunan umano sa harap ng building. Dito po ako, so tingnan namin yung site. Yung pang-apat, unidentified pa. So kasi ang sector kung saan siya nakuha, doon sa sector 2, which is bandang labas na ng building. So, ang presumption lang po namin is baka vendor po siya. Ayon pa kay Mayor Carmelo Lasating II, kailangang mapanagot ang mismong may-ari ng gumuhong gusali. Anya, siyam na palapag lamang ang inaprubahan nilang itatayo na building, ngunit umabot na ito ng 10 palapag. Wala rin sa aprobadong building permit ang paglalagay ng swimming pool sa itaas ng gusali. Mali rin na may barak sila sa loob ng ginagawang gusali. Sa ngayon, nasa Japan umano ang may-ari ng ginagawang hotel at kailangan umuwi ito para imbestigahan at harapin ito ang ginawa nilang pagkakamali. Kaya nga, kailangan maimbestigahan to para kung sakali man na meron silang ginagawang additional dun sa pinupost nilang proyekto nila or sa building na bigla silang nag-a-adapt ng swimming pool, no? Kailangan na maimbestigahan. Samantala, maigpit naman ang pakiusap ni Aling Lorena Angkaw na makita niya ang kanyang kapatid at bayaw na vendor na hinihinalang natabunan ng debris. Gayon din ang kaanak ng 5 nawawala. Paniwala naman ni Leia Kasilaw, asawa ng construction worker, na posible sa barracks lang din natabunan ang mga construction worker. Nang mangyari, siyempre ito, 2:30 na daw nang mangyari yan, siyempre tulog na po sigurado sila. Tigigisa po sila ng barracks, bawat isang barracks. Yung foreman nila, naka-isang barracks din. Yung mga kasama nila na mga kilala niyan, nagaling sa Bulacan, magkakatabi po sila ng barracks. Gusto lang po sana namin mangyari na medyo bilis-bilisan yung
proseso para buhay man o patay, masatisfied kami. Samantala, may plano naman ang BFP sakaling wala ng sign of life silang makuha sa insidente ay magpapatupad na sila ng pag-aalis ng debris gamit ang mga heavy equipment. We're hoping that we can still have today, and kapag na-mark na po iyon ng ating mga rescuers, yung 4 na areas na pong iyon, and then pag may makita po, proceed ulit tayo sa rescue operation. Kapag wala na po tayong makita ang signs of life, breathing, heartbeat, then ang gagawin po natin is magkakaroon na po tayo ng removal of debris later. Bernard, bandang alauna naman, kaninang hapon ay nagtungo dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan nga ay kinausap nito yung mga pamilya ng mga kumbagay biktima na mga nakaligtas din doon sa insidente at pati yung mga hanggang ngayon ay natrap pa rin yung pamilya, yung 17 na mga kaanak ng mga biktima na ngayon ay narinito sila at kanina nakausap nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at nangako na bibigyan ng sila ng tig 10,000 pesos na tulong pinansyal doon sa mga biktima at sa mga kaanak nga. At Bernard, sa ngayon nga ay hindi pa ginasagawa ngayon dito yung pagtatanggal ng mga debris dahil nga nagpapatuloy pa rin yung search and rescue operation dito sa lugar ng Angeles City, Pampanga. Bernard. Okay. Nestor, yung nabanggit mo na hindi pa paggamit ng heavy equipment para tanggalin yung mga debris ay dahil merong nakitang sign of life, di ba? Tama, Nestor? Yes, Bernard. Ngayon lang yan. Mga bandang bago mag-alas 7 ngayon na nasabi sa atin ng rescuer at ito nga yung isa sa titingnan nila kung sino ito ba'y tao or kumbagay. Pero nagpo-posible nga tinitingnan nila kung ito ay tao yung mismong nakita nila na sign of life ngayon lang. Bernard. Nabanggit mo, Nestor, na batay sa panayam nyo sa alkalde ng Angeles City na may mga nakita na silang inisyal na mga paglabag dito sa ginagawang gumuhong building. Mabanggit ba o naitanong mo ba kung may plano silang sampahan ng kaso itong may-ari? Yun nga, yung mismong may-ari ay si Jackson Lim. Siya yung may-ari nitong tinatayong gusali na hotel na ito ay Golden Years Steel Construction. At ito ay gusto niyang umuwi sana para maimbestigahan nga at panagutin dahil ito ay nasa Japan ngayon at kailangan nga na rin na makausap para magkaroon ng pagmi-meeting na rin at makaharap kung bakit ganito yung nangyari sa mismong siyam na palapag na gusali na gumuho dito sa nasabing ginagawang hotel. Bernard. Hanggang sa ngayon, Nestor, wala pa rin bang pakikipag-ugnayan kahit sa local government unit yung sinasabi mong may-ari nitong gumuhong ginagawang gusali? Yes, tama ka, Bernard. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakokontak o hindi rin sila kinokontak at nakakausap itong government unit o local government ng Angeles City. Kaya naman ang pakiusap din ng mayor ng Angeles City na sana nga ay humarap na ito at panagutin din yung ginawa na bakit ganito yung nangyari na wasak yung ginawa nilang itong building na gumuho dito sa ginagawang hotel. Alright, maraming salamat. Nestor Torres live mula sa Angeles City, Pampanga. Sa kabila ng usap-usapan na muling pagpapalit ng Senate leadership, kumpiyansa si Senate President Alan Peter Cayetano na nananatiling buo ang bilang ng majority block ng mga senador. Ito ang balita ni Jed Neresina. Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
Nakangiti si Senate President Alan Peter Cayetano nang sabihing buo pa rin ang majority block ngayon. Sa kabila ito ng bali-balitang muling magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Tumanggi ng magbigay ng iba pang detalye ang Senate President kaugnay ng issue. Ngunit sa kanyang Facebook Live noong Sabado, iginiit nito na handa niyang tanggapin anuman ang kanyang magiging kapalaran sa posisyong hawak niya sa kasalukuyan. Baka ito plano ni Lord. So kung plano ni Lord na 1 day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do. Sa bukod na panayam naman kay Senator Amy Marcos, sinabi niya na wala siyang alam sa sinasabing leadership change. Aniya, ang alam niya sa ngayon ay solid silang 13 sa majority block. Ma'am, kamusta? You still have the majority, ma'am? Okay, yeah. Oo. How many? 11, 12, ma'am? Oo, okay. We're good. Ma'am, basta buo pa rin ang majority. Solid 13. Sa sesyon ngayong araw, walang tumayo para humingi ng pagpapalit ng liderato ng kapulungan. 23 senador ang present, 11 mula sa minorya, habang 12 ang majority block dahil wala si Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang hindi alam kung saan ang tiyak na kinaroroonan nito. Sa kabila nito, kinumpirma ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na patuloy pa rin sila sa minorya na bumuo ng bilang upang isulong si Senator Sherwin Gatchalian bilang susunod na Senate President. So far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Pero so far, Coalition na pero Senator Win Gatchalian ang aming Senate President. Gayunpaman, tumanggi munang magbigay ng pangalan si Senator Zubiri kung sino pa ang senador o mga senador mula sa majority block na inaasahan nilang sasama sa kanilang hanay. Anything can happen in the realm of politics, anything can happen, we'll see. But what's important is kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado, ibalik ang didinan ng Senado, at we have to talaga reboot the image of the Senate. Hindi pwedeng basta ganito na lang. Samantala, kaugnay ng pag-aayos ng Senado sa committee chairmanships matapos ang pagpapalit ng liderato, nagtalaga na sila ng mga miyembrong bubuo sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon. Madam President, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, may I respectfully move to elect the members of the Senate Permanent Committees. For Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Vice Chairperson Senators Marcoleta and Estrada. Magiging miyembro rin ng nasabing komite sina Senator Christopher Lawrence Bongo, Senator Robin Hood Padilla, magkapatid na si Senator Mark at Camille Villar, kasama rin si Senator Francis Cheese Escudero at si Senator Amy Marcos. Ayon kay Acting Majority Leader Joel Villanueva, sa kasalukuyan wala pang listahan ng minority senators na magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Bukod dito, wala pa ring pahayag si Senator Pia Cayetano na bagong talagang chairperson ng komite kung ano ang magiging plano niya kaugnay ng flood control projects controversy investigation. Ngunit nauna nang sinabi ng senadora na sisimulan na niyang suriin o reviewin ang mga bagay na na-refer na sa Blue Ribbon Committee. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na formal na request ang Philippine National Police mula sa National Bureau of Investigation kaugnay ng planong pagkanselan ng lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Acting PIO Chief Colonel Allen Ray Co, agad pag-aaralan ng Civil Security Group Firearms License Revocation and Restoration Board kung may basihan ng request kapag naisumite na. Nauna nang sinabi ng NBI na plano nitong hilingin sa PNP ang pagkansela ng lisensya ng baril ni Senador de la Rosa. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine National Police Women's and Children Protection Center ang 6 na menor de edad sa Tondo, Manila mula sa pang-aabuso. Habang naaresto naman ng mga otoridad ang mga sospek. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakatanggap kami ng cyber tip report galing sa National Center for Missing and Exploited Children na merong isang lalaki
na nag-upload ng mga child sexual abuse and exploitation material. So, nung na-refer namin sa amin ito, inimbestigahan ng mga tao namin at natumbok nga na ito ay isang 23-year-old residing in Tondo, Manila. Hindi na nakapalagpan lalaking ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Philippine National Police Women's and Children's Protection Center sa Tondo, Manila. Ayon kay WCPC Director Maria Sheila Portento, nakatanggap sila ng sumbong kaugnay sa ginagawang pang-aabuso sa mga bata ng suspect na isang tricycle driver. Kaya naman, nagpatupad sila ng warrant to search, seize and examine computer data in relation to online sexual abuse or exploitation of children sa bahay ng suspect. Sa masusing pag-iimbestiga, nag-positively identified siya bilang siya yung isa sa mga, nandun sa mga images na i-report sa amin na kung saan gumagawa ng kahalayan sa mga bata. Bukod sa sexual abuse, kinukunan din ng mga larawan ang mga biktima at saka ipinopost online. Nakuha mula sa suspect ang digital devices na gamit nito sa pagkuha at pagpapakalat ng mga malalaswang larawan ng mga biktima. So, we gathered all the evidence, yung mga digital evidence na yon, and then isasubmit namin sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa off-site digital forensic exam. Tagumpay din na nasagip ang 6 na minor de edad. Pero ang concern kasi namin dito is yung mga images ng mga bata. If there will be any more images na save doon sa mga devices na yon, mas importante sa amin kung ma-identify yung mga batang yon is ma-rescue and then ma-take down yung mga images if in case they have already been proliferating on the cyberspace. Paalala ng WCPC sa mga magulang, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang mga anak upang hindi mapahamak. So, dapat tayo laging nakabantay, nakamonitor, ano ba yung mga activities o nasaan yung mga anak natin. Kasi kahit sabihin natin na kapitbahay natin yan, kung meron ngang mga kapamilya at kadugo na nagagawang mga abuso ng sarili nilang kapamilya, paano pa yung mga walang relasyong kapamilya mo ang mang-aabuso. Sa ngayon, nasampahan na ang suspect ng reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Material Act of 2022, habang isinasa ilalim naman sa counseling at psychosocial intervention ang mga biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni Secretary Bienvenido Laguesma. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Secretary Laguesma na kailangan niyang bumaba sa posisyon para tutukan ang kanyang kalusugan. Tiwala naman ng Pangulo na magagampanan mabuti ng dating senador ang bago nitong tungkulin bilang bagong miyembro ng gabinete. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Formal na sinampahan na plunder at technical malversation charges sa Office of the Ombudsman sa Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na Reserve Fund ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon sa complainant at public health advocate na si Dr. Tony Lechon, nangyari ang ginawang diversions ng pondo noong 2025 noong Finance Secretary pa si Secretary Recto. Ayon pa kay Dr. Liachon, hindi lamang ito isyong legal kundi isyu din na moralidad dahil ang 60 billion pesos sa pondong inalis sa PhilHealth ay maaari sanang nakasagip ng buhay, nakatulong sa mga ospital at nakapagbalik ng dignidad sa mahihirap na pamilya. Nakasunggit na ng gintong medalya ang Team Pilipinas sa ginaganap na 66 Palarom Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ang balita ni Alan Manansala live.
Alan, sino-sino at taga saan ang mga atleta nakakuha na ng medalyang ginto sa palarong pambansa? Bernard, magandang gabi sa ating mga kasambahay. Binuksan na nga ni Tricia May S. Taharos ng Eastern Visayas ang medal haul ng 2026 palarong pambansa matapos mangibabaw sa athletics 3,000 meter event para sa secondary girls at maiuwi ang kauna-unahang gintong medalya sa regular sports. Nagpatuloy naipagpatuloy ni Taharos ang kanyang dominasyon sa nasabing event matapos din siyang maging unang gold medalist noong 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Nasungkit naman ni Angel Lumakang ng Eastern Visayas pa rin ang pinakababang tanso ang napunta kay Charlene Post ng Davao Region. Bernard, sinimulan na din ang iba pang final events sa track and fields sa Datulipus Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Dito yan sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga naglaban-laban sa long jump para sa boys high school at elementary division, gayon din ang javelin throw para sa girls high school at elementary category. Samantala, itatampok din sa palaro ang Tribal Olympics sa Datulipus Makapandong Cultural Center kung saan ipapakita ang mga katutumong laro sa rehiyon kagaya ng kadang-kadang, pag-udan at buwan-buwan. Kahapon, umarangkada na ang pagbubukas ng 66 Palarong Pambansa 2026 sa Dio Plaza Memorial Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Highlights ng event ang mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa habang bit-bit ang kanilang mga bandera at kulay ng kanilang rehiyon. Nasa 13,247 ang kabuang delegado na binubuo ng mga student athlete, coach, assistant coach at chairpersons mula sa 18 rehiyon ng bansa kasama ang National Academy of Sports at Philippines Schools Overseas. Mas mataas din ngayon ang partisipasyon sa palaro kumpara noong nakaraang taon dahil may dagdag na mahigit 1,000 delegado. Bernard, dumalo sa opening ceremony sina Education Secretary Sani Angara and Undersecretary for Operation Dr. Malcolm Garma, Senator Jinggoy Estrada at mga opisyal ng pamahalaang kalalawigan ng Agusan del Sur. I am calling on our national government, our local government. Let us support, let us formulate a sports program that would truly give fair chance to every Filipino athlete to excel, not only in the national level, but also in the international level. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Bernard, nasungkit ng NCR Metro Star ang unang first runner-up nitong Palarong Pambansa 2025. Ngayong taon, aabangan natin kung sino ang susungkit na rehiyon. Bernard. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Prosperidad, Agusan del Sur. Humihiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpataw ng precautionary hold departure order para kina Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kaugnay ito ng plunder at indirect bribery complaints na kinakaharap ng mga ito dahil sa umano'y hindi idineklarang 7 million pesos na campaign donations ni Senator Marcoleta na nanggaling sa 3 noong nakaraang 2025 national and local elections.
DOJ Radiance at Comelec Vanguards nakasungkit ng panalo sa kanilang comeback win sa elimination round ng UNTV Cup Season 12. Dominating performance naman ang ipinakita ng DNR Lawin Patrollers para itala ang kanilang second straight win. Ito ang balita ni JP Nunez. Panibagong aksyon ng triple header match sa hardcourt ang muling nasaksihan kahapon sa Paco Arena sa Maynila sa pagpapatuloy ng eliminations round ng UNTV Cup Season 12. Sa first game, maagang nakalamang ang Senate Defenders para tambakan ng puntos ang DOJ Radiance hanggang sa pagtatapos ng first quarter. Hawak ng Senate Defenders ang kalamangan hanggang sa last 2 minutes and 33 seconds ng fourth quarter kung saan naitabla ng DOJ Radiance ang score all 63. Nakuha pang makalamang muli ng Senate Defenders bago ang last 2 minutes ng laban. Subalit napako ang kanilang score sa 66 points habang umabante naman ang DOJ Radiance sa 70 points as the buzzer sounded. Hinatulan ng DOJ Radiance ang Senate Defenders sa final score na 70-66. Naitala ng DOJ Radiance ang kanilang unang panalo sa eliminations round mula sa comeback win. Best player of the game si Lester De La Cruz na kumamada ng 24 points, 2 rebounds at 5 assists. Makikita nyo, we're playing zone. No? So sabi ko, nagpapakondisyon naman kayo, let's try to play man-to-man and put pressure on them. Sa second game, pinalusog ng PhilHealth Health Insurers ang kanilang opensiba para itala ang double-digit na kalamangan sa first quarter pa lang ng laban kontra sa Comelec Vanguards. Tinapos nila ang first quarter with a double-digit lead na 28-17. Lalo pang lumobo ang score ng PhilHealth Health Insurers sa second quarter at third quarter kung saan tuluyan silang umalagwa sa kanilang double-digit lead. Subalit pagpasok ng fourth quarter, 8 puntos na lang ang kailangang habulin ng Comelec Vanguards. At sa last 2 minutes ng fourth quarter, naibaba pa nila sa 1 puntos ang kailangang habulin. Isang nail-biting endgame ang nasaksihan sa Paco Arena sa huling mga segundo ng laban dahil parehong pinipilit bumuslo ng parehong kupunan. Pero sa huli, tuluyang lumamang ang Comelec Vanguards para itala ang kanilang comeback win sa final score na 76-71. Best player of the game si Marios Ryan Martinez na umambag ng 18 points, 6 rebounds, 3 assists at 3 steals. 1 possession lang, bawat possession pinapalagaan namin. So we're not going for the home run na panalo, and yung assistant coach naman namin si Coach Oscar, we devise yung mga plays namin, execute lang naman namin. Yun naman din, kung ano yung nakita nyo, yun din yung ginagawa niya sa practice. Samantala, sa third game ng triple header match, muling lumipad ang DNR Lawin Patrollers kontra sa GSIS Furies para dagitin ang kanilang second straight win. Naging dikit ang kanilang laban sa umpisa ng third game. Subalit, pagsapit ng second quarter, unti-unti nang umangat ang kalamangan ng DENR Lawin Patrollers. Isang dominating performance na ang ipinakita ng DENR Lawin Patrollers hanggang sa matapos ang kanilang tagisan sa hardcourt. 16 points ang naging lead ng DENR sa pagtatapos ng game sa final score na 95-79. Best player of the game si Ralph Lansang na nagtala ng 14 points, 6 rebounds at 2 assists. Nagstay kami sa system, one. Nagstay kami sa game plan. Yun naman ang namin, ang unang plano namin. And then, we believe in ourselves. We trust ourselves sa yung mga decisions namin. Mga decisions kailangan na nagtiwala kami sa isa't isa. Yun nga, with double time our practices. Abangan ang mga susunod pang bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV Sports at UNTV News and Rescue. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dagdag kaalaman po, napansin nyo ba kapag magkakasama kayo, parang ikaw lang yung kinakagat ng lamok? Alam nyo ba, ayon sa mga siyentipiko, meron palang uri ng tao na siyang lapitin talaga ng lamok. Kayo na ba yan? Alamin natin. Pero bakit? Una, naaamoy ka ng lamok bago ka pa nila makita. Ayon sa researchers, ang unang hinahanap ng lamok ay carbon dioxide o yung hangin na inilalabas natin kapag humihinga. Kaya habang humihinga ka, parang may signal kang ipinapadala sa lamok. Pag mas malapit na sila, doon naman pumapasok ang body heat, pawis, humidity at natural body odor mo. At eto yung interesting, ang amoy pala ng katawan natin ay gawa ng bacteria at chemical sa balat. Ayon sa studies, may mga tao raw na nagpo-produce ng chemical combination na sobrang attractive sa lamok. At isa sa nakita ng researchers, yung tinatawag na mushroom alcohol. Kapag mas mataas ito sa balat mo, mas gusto ka raw kagatin ng lamok. At eto pa, hindi raw totoong favorite ng lamok ang specific blood type. Ayon sa experts, walang strong scientific evidence na type O lang lagi ang target. Pero ito ang may effect daw, alcohol. Sa ilang studies, ang mga taong umiinom ng beer ay mas attractive sa lamok. Bakit? Dahil tumataas ang body temperature, carbon dioxide at nagbabago ang body odor. Kaya minsan parang buffet ka sa paningin ng lamok. Kaya paano umiwas? Loose clothing, mosquito repellents, kulambo, iwas stagnant water at less alcohol kung maraming lamok. Sa madaling salita, kapag lagi kang kinakagat ng lamok, hindi ibig sabihin malas ka. Posible lang na mas masarap ka sa pang-amoy nila. Ikaw ba yung laging tipong nakakagat lagi ng lamok? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 7 na nagsasabi, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasama. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.